Ang aking Panginoon ay isang hindi mapapatawad na matandang demonyo. Tuwing nagkakaroon ako ng masasamang kaisipan na lisanin ang sako, palagi akong nagpapasakop sa kanyang mapaniil na kapangyarihan. Ngayon, sa wakas, maaari na akong umalis sa bundok upang isagawa ang isang misyon. Sa pagkakataong ito, dapat kong busyugan ang aking sarili sa kasiyahan bago bumalik. Ang ikaapat na disipulo, si Ming Shirin, ay mabilis na lumipad sa ibabaw ng bayan. Ang kanilang pagdating ay nagdulot ng pagbubulalas ng pagkamangha sa mga taga-bayan. Matapos sa wakas na makaalis sa bundok Jinting sa unang pagkakataon, sinamantala niya ang pagkakataong ito upang magsaya. Sa simula, gusto niyang bumaba at maglibang, ngunit dahil sa ang Panginoon ay mahilig na ngayon sa mga bagong gimmick, kinailangan niyang isuko ang ideyang iyon. Kung gayon, magiging mabuting tao ako at gagantimpalaan ko kayong mga langgam ng mga kayamanang ninakaw ng mga bandido. Simulan natin ito. Sa mga kaisipang ito, binuksan niya ang kanyang backpack at inihagis ito pababa patungo sa bayan. Habang ang mga bagay ay nahuhulog mula sa langit, mabilis na umiwas ang mga tao sa mga kalsada, ngunit nang makilala nila ang ginto at pilak, agad silang nagpatira pa at sabay-sabay na nagbilang. Nakatanggap sila show ng notifikasyon na 35 katao ang king time na sumambo sa kanya, nagbigay sa kanya ng 350 puntos ng kagalingan. Ang tagpong ito ay nagdulot ng kasiyahan sa kanya. Pagkatapos ng ilang sandali, dumating si Ming Shirin sa teritoryo ng gang ng Tiger Ridge. Matandang walo, narito ako upang makita ka. Pagkatapos magsalita, tumalon siya at lumutang patungo sa mga bundok at kagubatan. Punong barangay, may mga cultivador sa labas ng barangay na humihiling ng pakikipanayam. Si Shu Honghong, na mahimbing na natutulog sa sandaling iyon, ay nakatanggap ng ulat mula sa kanyang mga tauhan. Sabihin mong umalis sila, ginugulo nila ang aking matamis na panaginip. Kastahan mo siya at ipakin sa mababangas na hayop sa aking likod na barangay. Mula nang malaman niya na naibalik ang kultibasyon ng Panginoon, siya ay nabubuhay sa patuloy na takot araw-araw. Sa wakas, nagawa niyang matulog ng mapayapa ngayon, ngunit nalito ang kanyang mga tauhan matapos marinig ang kanyang utos. Habang magpapaliwanag pa lamang sila, biglang may malakas na tawanan na nagmula sa labas. Nang marinig ang pamilyar na boses, agad na sumigaw si Zhu Honghong at nagpatira pa sa lupa. Nakasisiguro si Ian na dahan daw ang naglakad papasok mula sa labas. Nang makita ang kanyang hitsura, hindi napigilan ni Ming Shirin na magbigay ng ilang mapanuksong komento. Nang makita na siya lamang ang naruroon, nakahinga ng maluwag si Shu. Tinakat mo ako. Akala ko ang ating Panginoon ang dumating. Senior brother pala. Senior brother, nagbabalak ka bang sumama sa akin dito? Palagi kong sinasabi na ang bundok Jinting ay hindi lugar na matitirahan. Hindi kayang suportahan ng lugar na iyon ang mga tao. Hanggat sumama ka, ibibigay ko sa iyo ang posisyon ng Deputy Village Chief. Tumigil ka na, sa tingin mo ba gusto ko ang lugar mo? Wala man lang itong tarangkahan, sabi ni Ming Shirin habang nagmamayabang na dumadaan sa kanyang mga tauhan na gustong pumihil sa kanya, natakot sila at patuloy na umatras. Nang makita ito, nanlamig ang kanyang tingin. Pagkatapos ng imbitasyon ni matandang walo, umupo si Ming Shirin sa pangunahing upuan. Nakakunot ang kanyang kilay at dumiretso siya sa punto. Mayroon akong misyon sa pagkakataong ito. May kinalaman ka ba sa kaso ng kidnapping at extortion sa lungsod ng Anyan, ang pamilya Si? Nagmadaling nagpaliwanag si Shu Honghong nang marinig ito. Bakit ako magkakaroon ng kinalaman doon? Bukod dito, ang pamilya Si ay mga kamag-anak ng ating junior sister. Kahit na ako ay isang hayop, imposible iyon. Nang marinig ito, kalmadong nagtanong si Ming Shirin, napatay ko na ang lahat ng mga bandido. Ang isa sa mga kasabwat ay isang cultivador na bago mamatay ay binanggit ang Tiger Ridge Gang. Mali ba ang aking paratang sa iyo? Matapos makinig, kumunat ang kilay ng kabilang partido at sinimulan niyang suriin ang sitwasyon. Binanggit niya na mula nang maitatag ang Tiger Ridge Gang, marami silang nakagalit na mga cultivador upang maitatag ang kanilang sarili. Hinihinala niya na may nagpaparatang sa kanya. Wala akong pakialam, kailangan mong sumama sa akin pabalik upang makita ang Panginoon. Nang banggitin ang Panginoon, pinagpawisan ng malamig si Shu Honghong at napaupo sa lupa. Nasugatan ang Panginoon, hindi ba? Baliwalain na lang natin ito.
Bakit natin seryosohin ito? Tutal, aalis ka rin sa bundok Jinting sa kalaunan. Tumahimik ka, ikaw na traidor. Sino ang humahamak sa Panginoon at mga ninuno? Paano mo nagawang sabihin ang gayong mapanghimagsik na mga salita sa harap ko? Lumuhad ka. Nang marinig ito, nagpatira pa sa lupa si Zhu Honghong at humingi ng tawad habang ang kanyang nanginginig na laman ay hindi mapigilan. Kamakailan lamang, tinalo ng Panginoon ang nangungunang 10 eksperto sa nascent divinity tribulation ng mundo ng cultivation. Naniniwala ako na narinig mo ito. Paano mo nagawang hindi magpakita ng respeto sa kanya? Pinagalitan ni Ming Shiren si Zhu Honghong, naghahatid ng babala habang ipinapalam din sa kanya na ang kultibasyon ng Panginoon ay hindi bumaba, ngunit lalong umunlad. Matapos marinig ito, kinuha ni Zhu Honghong ang isang liham mula sa kanyang bulsa at iniabot ito, na nagsasabing ipinadala ito ng ikapitong senior brother. Sinabi niya na ang antas ng kultibasyon ng Panginoon ay nasa perpektong yugto ng nascent divinity realm at sinubukan ng Panginoon na umakyat sa mas mataas na realm ng ilang beses 200 taon na ang nakalilipas, ngunit nabigo. Gayun din, nang tambangan ang Panginoon ng nangungunang 10 eksperto, nasaksihan ng isang tao na nasugatan siya ng mga ito. Kaya paano na ibalik ng Panginoon ang kanyang base ng kultibasyon? Nang marinig ito, kumunat ang kilay ni Ming Shiren sa paghihinala at nagtanong, ang ibig sabihin ng ikapitong senior brother ay gumamit ang Panginoon ng isang uri ng lihim na gamot. Tama iyan. Alam nating dalawa ang antas ng kultibasyon ng pinakamatandang senior brother. Ang kanyang kultibasyon ay hindi mababa sa Panginoon. Sa lahat ng mga taon na ito, hindi kailanman kumilos ang pinakamatandang senior brother laban sa Panginoon. Habang itinapon ang liham sa kanyang kamay, sabi ni Ming Shiren, walang nakakaalam kung ilang nakamamatay na galaw ang nakatago ng Panginoon. Hindi mahalaga kung ilang baraha ang mayroon siya sa kanyang manggas, sa huli, hindi niya malalampasan ang limitasyon ng haba ng buhay. Mamamatay siya sa lalong madaling panahon. Nang marinig ito, bahagyang nagulat si Ming Shiren at nagtanong, matandang 8, hindi isinulat ng ikapitong senior brother ang mga salitang ito sa liham. Sino ang nagsabi sa iyo? Nalaman mo ba ito gamit ang iyong utak baboy? Si ika-6 na junior sister ba o ang ikalawang senior brother? Inusenteng sumagot si Zhu Honghong, sarili ko lang itong mga kaisipan. Sige, kung ayaw mong sabihin, kalimutan mo na. Tingnan mo kung gaano ka katikot. Napag-isipan ko ang mga salita sa liham, ngunit iba ako sa iyo. Nirerespeto ko pa rin at sinusunod ang mga turo ng ating Panginoon. Sa panahong ito, nagkukubli ang Panginoon sa bundok at malamang na hindi bababa. Dapat kang manatiling masunurin sa Tiger Ridge Gang at iwasang gumawa ng gulo. Buti na lang hindi ako inutusan ng Panginoon na patayin ka. Nang marinig ito, labis na natuwa si Zhu Honghong at mabilis na nagpasalamat kay Ming Shiren, yumuko ng may paggalang. Siguraduhin mo, ring imbestigahan ng mabuti ang usapin tungkol sa mga bandido. Kailangan kong magulat pabalik sa Panginoon, sabi ni Ming Shiren, nag-iwan ng isang nalalabing imahe bago nawala ng walang bakas sa isang kisap mata. Pagkatapos niyang umalis, nanginginig si Zhu Honghong, nanginginig ang kanyang mga binti. Mabilis na nagtanong ang kanyang mga tauhan, ano ang nangyari? Kinakabahang sumagot si Zhu Honghong, wala, huwag kayong magpanik. Manatiling kalmado. Sa sandaling ito, lumitaw sa kanyang isipan ang figure ng ikapitong senior brother at hindi niya napigil ang makaramdam ng ginhawa. Muntik na iyon. Tama ang ikapitong senior brother. Natuklasan na ngayon ng Panginoon na dahil sa katandaan, masyadong luma na ang mga meridian, ang dantian at dagat ng chi ng buhay, kaya't lubhang mahirap magtipon ng enerhiya. Sa madaling salita, ang mga pamamaraan sa aking isipan ay angkop para sa mga disipulo. Sa kaisipang ito, umiling si Lasho nang walang magawa. Talagang hindi komportable ang kondisyon ng matandang ito. Tila kailangan niyang mag-ipon ng ilang buhay muna, ngunit ngayon ay mayroon lamang siyang 1,000 puntos ng kagalingan, na napakaliit. Sa kasalukuyang antas ng akumulasyon, mahirap para sa kanya na magbagong sibol. Gayunpaman, ang nakaraang insidente ng pagpatay ni matandang 8 sa mga bandido ay nagbigay sa kanya ng malaking halaga ng mga puntos ng kagalingan, at mayroon ding mga gantimpala mula sa pagtanggap ng pagsamba ng mga tao. Ang lahat ng ito ay nagbibigay ng malaking gantimpala ng mga puntos ng kagalingan. Sa mga kaisipang ito, bigla siyang nagkaroon ng ideya.
Agad niyang tinawag si Seo Honor at tinanong siya kung mayroong anumang kamakailang balita mula sa labas ng mundo. Sumagot si Seo Honor, nanatili ako sa bundok Jinting buong araw at hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa mundo. Iyon ay isang problema. Pagkatapos ay kalmadong nagsalita si Lucio, mayroong isang istasyon sa Tanzi, ang bayan na pinakamalapit sa bundok Jinting, madalas na humihinto doon ang mga cultivador upang magpahinga at magbahagi ng impormasyon. Habang ang iba ay magbabayad sa kanila para sa impormasyon. Maaari kang pumunta doon upang magtanong. Nang marinig na maaari siyang umalis sa bundok Jinting, labis na natuwa si Seo Honor at nagtanong ng may pagyuko, totoo ba? Bakit ka masyadong masaya? Nararamdaman mo bang naaapi ka sa pananatili sa bundok? Hindi ako nakakalabas ng matagal kaya medyo nababagot ako. Nang marinig ito, nagbigay ng utos si Lucio, kung gayon, pumunta ka. Tandaan, hindi mo dapat ibunyag ang iyong pagkakakilanlan ng basta-basta at hindi ka dapat pumatay ng walang diskriminasyon. Paano kung may mang-api sa akin? Nang marinig ito, bahagyang tinapik ni Lucio ang kanyang ulo. Hindi niya naniniwala na maaapi ang kanyang disipulo. Kung walang mang-uudyok sa akin, hindi ko sila uudyukan, ngunit kung may mang-uudyok sa akin, tiyak na gagantay ako. Naiintindihan, susundin ng iyong disipulo ang iyong mga utos. Pagkatapos sabihin iyon, tumalon si Seo Honor at lumipad palayo. Habang pinapanood siyang lumipad sa hangin, hindi mapigilan ni Lucio na mainggit. Nagtaka siya kung kailan niya magagawa ang gayon. Habang nag-iisip siya, bumaba si Duan Muxiang upang humiling ng pakikipanayam. Ipinabatid niya kay Lucio na 3 pormasayon ang naayos, ngunit mayroon pang 5 kailangang ayusin. Sa bilis na ito, tila hindi niya makukumpleto ang gawain ng mag-isa. Alam na alam ni Lucio ang katotohanan ito. Sa simula, nilayon niyang ayusin nilang 3 ang mga pormasayon ng magkasama, ngunit ang mga pormasayon ay nangangailangan ng malaking halaga ng enerhiya. Kahit nasa mataas na antas ng kultibasyon ni Duan Muxiang, hindi niya makayanan ang patuloy na pagsipsip ng pormasayon. Gayunpaman, naglakas loob silang magreklamo tungkol sa pag-aayos ng mga pormasayon. Hindi kayang maging mahina ni Lucio. Sa kaisipang ito, malamig siyang nagsalita, kung hindi ito maaayos sa loob ng 1 taon, kung gayon 2 taon. Kung hindi ito maaayos sa loob ng 2 taon, kung gayon 3 taon. Kung may sinumang tumutol, hindi ako magpapakita ng awa. Nang marinig ang mga salitang ito, pinagpawisan ng malamig si Duan Muxiang at nagmadaling sumagot, naiintindihan ng disipulo. Magpapatuloy ang disipulo sa pag-aayos ng mga pormasayon. Pagkatapos magsalita, umalis si Duan Muxiang sa lugar. Ngayon, si Lucio na lang ang natira sa lugar. Binuksan niya muli ang system panel at sinimulan ng lottery, ngunit sa kanyang pagtataka, nakabunot siya ng 10 beses ng sunod-sunod at ang lahat ng nakuha niya ay, salamat sa iyong patronage. Nang makita ang tagpong ito, hindi niya napigil ang sampay ng galit ang system dahil sa pagiging scam. Pagkatapos ay ginamit niya ang natitirang 4 na puntos ng kagalingan upang bumili ng reversal card. Ngayon, wala na siyang mga hangarin at maaari lamang siyang humiga roon at maghintay ng kamatayan. Tutal, mahirap para sa matandang ito na makahanap ng gagawin, hindi tulad ng kanyang nakaraang buhay kung saan maaari siyang pumunta sa parke upang maglaro ng chess, baraha, o maglakad ng aso. Sa sandaling iyon, isang serye ng mga system prompt ang tumunog, pagkumpleto ng misyon ng pagtataksil kay Chao Chufeng, mga gantimpala, 200 puntos ng kagalingan. Ang halaga ng puot ni Chao Chufeng ay na-reset sa 0, ang katapatan ay tumaas ng 10. Gantimpala ng 200 puntos ng kagalingan para sa pagpatay sa 2 elder. Nang marinig ito, lumiwanag ang mga mata ni Lucio at pinuri si Chao, mahusay ang iyong ginawa. Habang siya ay masaya, ang figure ni Ming Shirin ay lumutang mula sa ibaba ng bundok. Nakumpleto ng disipulo ang misyon laban sa lahat ng pagkakataon at dumating upang mag-ulat sa Panginoon. Lumingon si Lucio upang tingnan siya at kumunat ang kanyang kilay dahil ang katapatan ni Ming Shirin ay bumaba sa 58 puntos, malinaw na nagpapahiwatig ng problema. Nang makitang hindi nagsasalita ang Panginoon, nagpatuloy si Ming Shirin, matapos patayin ang mga bandido. Agad akong nagpadala ng carrier pigeon pabalik at pagkatapos ay pumunta sa Tiger Ridge Gang upang makita ang ika-8 junior brother, ang ibig kong sabihin ay si Zhu Honghong.
Binigyan ko siya ng magandang leksyon. Matapos tapusin ang kanyang ulat, tahimik siyang naghintay sa tugon ni Lasho. Gayunpaman, nang makitang nananatiling tahimik ang Panginoon, idinagdag niya, totoo ang lahat ng sinabi ko. Hindi ako nangangahas magsalita ng kasinungalingan. Sa sandaling ito, kalmadong nagsalita si Lasho, mahusay ang iyong ginawa sa pagkumpleto ng iyong misyon. Gayunpaman, kumusta ang imbestigasyon sa pagkidnap sa kamag-anak ng ating junior sister? Sumagot si Ming Shirin na ang bagay ay iniimbestigahan pa rin at sinabi ni Zhu Honghong na wala siyang kinalaman dito. Pinag-isipan itong mabuti ng disipulo at napagtanto na walang dahilan si Zhu Honghong para gawin ang gayong bagay, lalo na dahil ito ay kinasasangkutan ng kamag-anak ng ating junior sister. Bagaman nagtaksil siya sa sekta, hindi naniniwala ang disipulo na kaya niyang gumawa ng gayong malupit na mga gawa. Nang marinig ito, tumango si Lasho, may punto ka. Ngunit bukod doon, naramdaman ni Ian na nanginginig ang kanyang puso nang marinig ito at kinabahan siya. Nagpanggap siyang walang alam. Nang makita ang kanyang reaksyon, tumigil si Lasho at malamig na tumitig sa kanya. Sa pagpunta sa lugar ni Matandang Walo, tiyak na may sinabi kang higit pa roon.